Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 1, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines, DPWH Secretary Manuel Bonoan nagbitiw na sa pwesto. DOTR Secretary Vince Dizon tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagong kalihim ng DPWH. Ilang individual nagpahayag umano ng kahandaang tumistigo sa umano'y anomalya sa flood control projects ayon kay Senator Ping Lacson. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas umanong makinig kung may matinong solusyon na magmumula sa mga Duterte hinggil sa problema sa flood control ayon sa Malacanang. Volume ng ulan na bumuhos noong Sabado na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Quezon City mas mataas sa ibinuhos ng ulan ng bagyong Ondoy. Taas presyo sa mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. 60-day rice import suspension magsisimula naman ngayong araw. Sa ating Metro News, mortar na diskubre sa isang construction site sa Pasay. Sa ating Science and Technology News, model na kayang AI model na kayang mag-predict ng ibubuhos na ulan ng bagyo na develop ng mga UP scientists. Sa atin namang lifestyle news, South Korea nakapagtala ng mahigit 10 million single-person household. Sa ating music trivia, taong 1984 nang nakuha ni Tina Turner ang kanyang unang US #1 single. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, pinakamaraming tao na nagtanim ng puno ng nyog ng sabay-sabay sa iba't ibang lugar na itala sa San Pablo City sa Laguna. Ang ating po oras, 6:37 na umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Update po muna tayo sa lagay ng panahon. Naglabas po ang Pag-asa DOST ng Thunderstorm Advisory. Kanina pong madaling araw, batay po sa abiso, asahan sa susunod na 2 oras ang katamtaman hanggang may kalakasang pag-ulan na may kasamang pagkidlat at malakas na hangin sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Kaparehong lagay ng panahon din ang nararanasan po ngayon na tatagal din ang 2 oras sa Laguna, sa Victoria, Pila at San Francisco, Calawag sa Quezon, kasama po ang mga karatig na lugar. Pinag-iingat ang lahat at pinagmumonitor sa lagay ng sama ng panahon na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, kanselado po ang klase sa mga paaralan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil po sa masamang lagay ng panahon bunsod ng low pressure area at habagat. Nagsuspindi ng klase sa lahat ng antas ang Metro Manila, Cavite, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga at Rizal. Sa Bohol naman, walang pasok din po ngayong araw sa Garcia Hernandez Preschool to Senior High School, Public and Private, sa Hagna, All Levels, Public and Private, Tagbilaran City, face-to-face classes for Preschool to Senior High School, Public and Private. Sa Misamis Oriental, wala rin po pasok ngayong araw sa Lagonglong, All Levels, Public and Private. Samantala sa iba pang mga balita, nagbitiw na bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways of DPWH si Secretary Manuel Bonoan. Ayon sa Malacanang, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Bonoan na magiging epektibo ngayong araw, September 1.
Itinalaga naman ni Pangulo Marcos si Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH na inatasan na pamunuan ng malawakang reforma at anti-corruption drive sa ahensya. Si Attorney Giovanni Lopez naman ang magiging Acting Secretary ng Department of Transportation upang hindi maantala ang serbisyo sa ahensya. Inihayag pa ng Malacanang na ipinag-utos rin ni Pangulo Marcos ang pagbuo ng independent body na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects, magsasagawa ng review sa mga proyekto, tutukoy sa mga irregularidad at magrerekomenda ng accountability measures upang matiyak ang tiwala ng publiko sa paggastos para sa mga infrastruktura. Samantala, mga senador handang suportahan si DPWH Secretary Vince Dizon. Conde Batak sa report. Nagpahayag ang mga senador ng kahandaan na suportahan ang bagong talagang DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, batid nilang malaking hamon ang kakaharapin ni Dizon, pero ito ay pagkakataon na rin para maipatupad ang long overdue na reforma sa ahensya. Sinabi ni Escudero na nakahanda ang Senado na suportahan ang reformang isusulong ni Dizon para matiyak na ang mga public works ay may hahatid ng epektibo, transparent at may full accountability. Maging si Senator Loren Legarda ay tiniyak na nakahanda mga senador na tumulong kay Dizon para makamit nito ang kanyang layunin para sa transparency at pagtataguyod ng ikabubuti ng publiko. Tiwala naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na malaking papel ang gagampanan ng kalihim para linisin ang ahensya tulad sa ginawa nitong aksyon at pagdidisiplina sa Department of Transportation. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na nakita naman ng lahat kung paano kumilos si Dizon sa DOTR na kapag may reklamo ay hindi nito pinapatagal at inaaksyonan agad. Umaasa rin ang senador na matutuldukan na sa pamunuan ni Dizon ang sabwata ng mga kontratista, ilang opisyal ng DPWH at iba pang public officials sa mga ghost projects. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, may ilang individual nang lumalapit sa opisina ni Senator Panfilo Lacson upang magbigay ng testimonya kaugnay sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects ng gobyerno. Ay kay Lacson, ilang individual na ang lumapit na nagsabing handang makipagtulungan sa kanila, ngunit sinasala pa nila ang mga ito. Inihag ni Lacson na hindi sila nangangako sa mga posibleng testigo dahil pinag-aaralan pa kung maaari silang ituring na ordinary witness o maaari ring maging akusado na posibleng ma-discharge bilang state witness. Sinabi pa ng senador na tanging Department of Justice o DOJ lang ang makakapagdesisyon kung sino maaring gawing state witness batay sa bigat ng testimonya at kung hindi kabilang sa itinuturing na most guilty. Ngayong araw, muling magpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa isyu ng irregularidad sa mga flood control projects sa bansa. Mga proyekto namang tapos na pero pinupunduhan pa rin sa ilalim ng proposed 2026 national budget, nakakabahala para sa isang kongresista. Grace Mariano sa detalye. Nakakabahala para kay Marikina Representative Marcy Teodoro ang natuklasang mga proyektong natapos na pero muling pinondohan sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP. Di ni Teodoro ang mga proyektong naipasok sa NEP ay inihanda ng mga ahensya o galing mismo sa Department of Public Works and Highways at hindi sa mga kongresista. Inihalimbawa ni Teodoro ang slope protection sa Balanti Creek, Barangay Santo Niño, na natapos na noon pang 2023 habang mayroon naman anyang mga importanteng proyektong pang-infrastruktura ang kulang sa pondo. Sabi ni Teodoro, marami ding proyekto sa ilan pang lugar ang dapat iprioridad pero hindi naman kasama sa NEP, tulad ng sira-sira o puro lubak na bahagi ng JP Rizal sa Marikina patungong San Mateo Rizal na lubhang delikado sa mga motorista at biyahero. Bunso dito iginit ni Teodoro na dapat ay may masusing konsultasyon at koordinasyon ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na ang mga proyekto ay nakaayon sa master plan at konektado sa mga drainage system. Ngit ni Teodoro kung hindi ito gagawin ay mababaliwala lang ang pondong inilaan sa mga proyekto na hindi naman pakikinabangan ng mamamayan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon.
Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makinig sa mga Duterte kung mayroon silang magiging matinong solusyon sa pagtugon sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Hinigito ng Malacanang makaraang batikusin ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Marcos administration hinggil sa issue sa ghost project sa flood control. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang mga ganoong klaseng komento mula sa mga Duterte ay hindi naman nakakatulong sa pagresolba sa problema at hindi rin nakakatulong sa bayan. Sinabi pa ni Castro na maaari sana makatulong sa publiko ang mga Duterte kung sasabihin nito sa publiko ang nasa mahigit 13,000 flood control project ng Duterte administration para malaman ng mga tao kung existing at operational ba ito at kung nakatulong ang mga ito sa pagresolba sa problema sa baha. Tiniyak naman ni Castro na patuloy na nagtatrabaho si Pangulo Marcos upang maresolba ang problema sa flood control sa bansa. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagtatag ng Independent Commission para imbestigahan ang flood control anomalies. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Independent Commission to investigate flood control anomalies na magsasagawa ng masusing investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Ayon sa Presidential Communications Office, inaatasan ng Independent Commission na tukuyin ang mga irregularidad, panagutin ang mga sangkot at ibalik ang tiwala ng publiko sa paggastos ng gobyerno para sa infrastruktura. Dagdag pa ng PCO, ang hakbang na ito ay patunay na matibay na paninindigan ng administrasyon na sugpuin ng korupsyon, patatagin ng mga institusyon at maghatid ng tapat at epektibong serbisyo publiko sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nauna nang sinimulan ng Senate Blue Ribbon Committee ang motu proprio inquiry hinggil sa isyong Philippines Underwater para imbestigahan ang mga ghost projects, substandard na proyekto at mga kontratang may kaugnayan sa flood control. Habang inanyayahan na rin ng House of Representatives ang DPWH at 15 kumpanyang nakakuha ng 20% ng flood control projects mula 2022 para sa isang pagdinig na nakatakda sa September 2, 2025. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Oras 6:47 na po ng umaga, malaking volume ng ulan ang bumuhos sa Quezon City noong Sabado na nagdulot ng mga pagbaha. Mababatid na nakaranas ng pagbaha noong Sabado ang ilang lugar sa lungsod gaya ng Quezon Memorial Circle, Katipunan Avenue, Quezon Avenue, Mother Ignacia Street at Apolonio Samson na nagresulta sa matinding traffic at paggalubog ng mga sasakyan. Ayon sa Quezon City LGU, umabot sa 141 mm ng ulan ang bumuhos noong Sabado sa napakaiksing panahon. Mas mataas ito kaysa sa volume ng ulan na bumuhos noong panahon ng Bagyong Ondoy na nasa 90 mm kada oras. Bunsod nito, tinawag na phenomenal o pambihira ng pambansang o ng pamahalaang lungsod ang naranasang pag-ulan noong Sabado na ang pinakabulto ay naitala sa Quezon City at Nangka sa Marikina. Inihag pa ng QCLGU na hindi kinaya ng drainage system ng lungsod ang napakaraming tubig ulan sa napakaikling oras kaya nagresulta ito ng malalang pagbaha maging sa ilang lugar na hindi karaniwang binabaha. Nasa 36 mula naman sa 142 na barangay sa lungsod ang naapektuhan ng mga pagbaha. 774 Balita Ngayon. Samantala, panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang nakaambas sa mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng madagdagan ng 80 centavos hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Posible namang magkaroon ng 50 centavos hanggang 70 centavos na aumento sa kada litro ng gasolina at kerosene. Pangunahing dahilan ng oil price increase ngayong linggo ay ang wala pa ring katiyakan na peace deal sa pagitan ng Russia at Ukraine na pinangangambahang magkaroon ng impact sa produksyon ng langis. Samantala, bilang ng mga apektado ng bagyong Jacinto at Habagat sumampa na sa higit 181,000 na individual. Angel Garcia sa detalye. Umakyat na sa 37,257 na pamilya o katumbas sa mahigit sa 181,000 na mga individual ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Habagat at bagyong Jacinto. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga biktima ay mula sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Socsargen, Caraga at Barm.
Sa nasabing bilang, nasa halos 2,000 individual ang nanunuluyan sa 11 evacuation center sa mga apektadong rehiyon. Samantala, nakauwi na sa kanilang pamilya ang 3 katao na una nang napaulat na nawawala. Sa ngayon ay nasa 65 mga lugar pa rin ang lubog sa baha sa Barm at patuloy na tinutulungan ng pamahalaan. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Usaping bigas naman tayo, simula ngayong araw, epektibo na ang 60 days rice import suspension na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng Executive Order No. 93 na inilabas ni Pangulong Marcos, nakasaad ang suspensyon sa importasyon ng regular at well-milled rice ay nakabatay sa rekomendasyon ng Department of Agriculture o DA na layong maprotektahan ang sektor ng agrikultura sa bansa. Hindi naman sakop ng suspensyon ang specialty rice na hindi naman karaniwang pinuproduce ng local farmers. Ayon kay Pangulong Marcos, ang period ng suspension ay maaring mapaiksi o mapalawig kung kinakailangan. Depende naman sa magiging rekomendasyon ng DA, Department of Economy, Planning and Development o DepDev at Department of Trade and Industry o DTI. Samantala, guro na tulak ng bawal na droga nadakip ng PIDEA. Gina Mapes sa report. Nahuli ng Philippine Drug Enforcement Agency sa bypass operation sa sitio Tapak Boliban, Barangay Anclaro, Binalbaga, Negros Occidental ng Sanguro. Kinilala ng PIDEA ang suspect na guro sa alias na Jopel, 42 anyos, binata. Residente ng nasabing lugar at tinuturing ang suspect na isang high-value target. Siyam na sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 25 gramo ang nakuha sa pag-iingat ng guro. Na-recover din ang marked money na ginamit sa bypass operation at isang kulay abong corn purse. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasabing guro. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Thank you, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Natagpuan ng mga construction workers sa Nayong Pilipino, Pasay City ang isang hindi sumabog na 81mm high explosive mortar. Buso dito agad namang rumisponde ang PNP Aviation Security Explosives Ordnance Disposal and Canine Unit o PNP ABSECO at isinagawa ang render safe procedure at ligtas din nila ang kinakalawang na mortar sa ABSECO headquarters para sa tamang disposisyon. Ayon kay Police Brigadier General J. Kumikad, Direktor ng ABSE Group, ipinapakita ng insidente ang kahalagahan ng pagiging mapagmatyag at maagap na pagtugon para sa kaligtasan ng publiko. Tiniyak naman ni Kumikad ang patuloy na commitment ng kapulisan sa pagbibigay ng seguridad sa komunidad sa lahat ng uri ng banta. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Sa atin naman pong foreign exchange rates, ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 9 centavos. Nasa 66 pesos and 68 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 16 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 21 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi August 31. 52, 43, 14, 50, 18 at 45. Kung saan walang nanalo ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 23, 32, 45, 5, 18 at 43. Kung saan walang nanalo ng 16,126,443 pesos and 80 centavos na jackpot prize.
Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, AI model na kayang mag-predict ng ibubuhos na ulan ng bagyo. Aba, maganda ito, Darlene, ha? Na-develop ng mga UP students. Detalye hatid ni Rose May Miranda. Nakalikha ang mga siyentipiko mula sa University of the Philippines ng isang artificial intelligence o AI model na kayang i-forecast ang pag-ulan mula sa mga tropical cyclone. Gumamit si Chris Gino Mesias at Dr. Jerry Bagtasa ng UPD College of Science Institute of Environmental Science and Meteorology ng machine learning para bumuo ng tropical cyclone o TC rainfall forecast model na nag-uugnay sa mga nakalipas sa mga track ng bagyo sa naitalang pag-ulan. Sinabi ni Bagtasa na nagre-rely ang karamihan sa mga prediction sa pag-ulan sa panahon ng bagyo sa dynamic model na nangangailangan ng high-performance computing, ngunit maaaring mahusay at mabilis na maispatan ng kanilang AI model ang mga pattern kahit sa gamit lamang ang laptop. Para naman malaman ang kakayahan ng pagtansya ng kanilang nalikhang AI model, pumili ang mga scientist ng 10 bagyo na nagdulot ng matinding pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa mula 2016 hanggang 2020. Nakita sa resulta ng pag-aaral na bahagyang consistent ang naproduce na tropical cyclone rainfall distribution ng AI model sa satellite-derived precipitation. Gayunpaman, ang model ay gumawa ng mas mataas na mga marka ng heat rate para sa karamihan ng mas matinding buhos ng ulan, dulot ng bagyo na may katumbas na bilang na higit 100 mm na maaari maging kapaki-pakinabang para sa disaster management at mitigation. Ang distansya ng tropical cyclone at ang duration nito ay ang mga parameter na pinakanaka-impluwensya sa rainfall prediction ng AI model. Ipinaliwanag ni Bagtasa na maaari ma-update ang kanilang na-develop na AI model gamit ang bagong data na nagbibigay daan dito upang mapabuti ang accuracy nito, ngunit paalala niya na hindi ito large language model na nangangahulugan na nangangailangan ng AI model ng mas maraming enerhiya at maaaring makapinsala sa kalikasan. Una nang iniulat na pag-asa na 17 bagyo ang maaaring pumasok o ma-develop sa loob ng Philippine Area of Responsibility mula noong Agosto ngayong taon hanggang sa Enero ng 2026. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW-4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, South Korea nakapagtala ng mahigit 10 million single-person household. Detalye po ihatid sa atin ni Mika Fajardo. Mika? Nakapagtala ang South Korea ng higit sa 10 milyong single-person household noong 2024 na nangangahulugan ng mabilis na pagbabago sa demographic structure ng bansa. Ayon sa Ministry of Interior and Safety ng South Korea, ang bansa ay meron na ngayong kabuuang populasyon na 51.2 million na mas mababa kaysa sa 51.8 million sa naitala noong 2020. Samantalang ang kabuuang bilang ng mga kabahayan ay nasa 24.12 million at mula sa bilang na ito, 10.12 million ang mga single-person household na kauna-unahang beses na kanilang naitala. Ipinapakita nito na 42% ng lahat ng mga sambayan sa bansa ay binubuo na ngayon ng isang tao, isang pagtaas mula sa 9 million na kanilang naitala noong 2020. Nauna nang iniulat ng Statistics Korea na 5.65 million na kabahayan na may mga miyembro ng pamilya na may edad 65 pataas, 2.13 milyong nakatatanda ang napag-alamang nag-iisa at patuloy pa itong tumataas mula noong 2015. Ayon pa sa mga pag-aaral, isa ring dahilan sa pagdami ng mga single-person household ay ang pagtaas ng trend sa mga kabataang Koreano na mas pinipiling mamuhay na mag-isa at enjoy ang kanilang personal independence pagkatapos na mag-aral ng kolehiyo o kapag nakakuha na ng trabaho kaysa mag-asawa. Ito po si Mika Fajardo ng DWWW-4 for Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, taong 1984 nang nakuha ni Tina Turner ang kanyang unang US #1 single. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, September 1 taong 1984, nakuha ng American actress, author, singer and songwriter na si Tina Turner ang kanyang unang US #1 single
sa pamamagitan ng awiting What's Love Got to Do With It. Ang What's Love Got to Do With It ay isinulat ng mga songwriter na sina Graham Lay at Terry Britton na nirelease noong May 1984 sa ilalim ng Capitol Records. Bahagi ang awitin ng 1984 fifth solo studio album ni Turner na may titulong Private Dancer. Ang What's Love Got to Do With It ang naging biggest hit single sa Billboard Hot 100 ng tinaguriang Queen of Rock and Roll na bumenta ng higit 2 milyong kopya worldwide. Ang tagumpay ng What's Love Got to Do With It ang kumilala kay Turner bilang oldest solo female artist na nagtop sa Billboard Hot 100 sa kanyang edad na 44. Ang awitin ang naging ikalawang biggest single noong 1984 sa US at ika-17 naman sa UK. Sa 27th Annual Grammy Awards, naiuwi ni Turner ang malalaking award ng Record of the Year, Song of the Year at Best Female Pop Vocal Performance para sa awitin. Noong 1993, ang What's Love Got to Do With It ang ginamit na titulo sa biographical film na base sa buhay ni Tina Turner. At yan ang hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 74, your ultimate music radio. Thank you, Kenny Gacosta. What's love got to do? Yan, di ba? Oo, yun yun. Tama mo yan si Doc Justin. Paborito Sige. niyan. Balitang kakaiba. Sa atin naman balitang kakaiba, pinakamaraming tao na nagtanim ng puno ng nyog ng sabay-sabay sa iba't ibang lugar na itala sa San Pablo City sa Laguna. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Unang araw pa lang, ito na. May class suspension na. Magandang pangitain ito. Oh, grabe naman yung magandang pangitain. Huwag ganon. Sa mga estudyante, para hindi sila mabasa pagka nag-suspend. Correct. Pero sana hindi kayo magala-gala ngayon kasi kaya nga sinuspend for the safety. Tama. Ayun, favorito ko yung song na Kaya nga sample nga, Doc Justin. What's love got to do? Got to do with it. What's love emotion? What's going on? Parang iba yan ah. Iba ba Parang yun? iba na yan, Doc Justin. Ikaw talaga ah. Sige, baka umulan lalo. Nasaan na yung balitang kakaiba? Sandali lang, Doc Justin ah. Nasaan ka na, Eto na, baby? eto. Alright, nandito pala ang balitang kakaiba. Good morning muna kay Rudy de Mesa at mga taga dyan sa House of Representatives. Baka mabaha ka dyan, ha, Rudy, ha? Ingat, oh. Opisyal na kinilala ng Guinness World Records ang San Pablo City sa Laguna bilang may pinakamaraming tao na nagtanim ng puno ng niyog ng sabay-sabay sa iba't ibang lugar. Pinangunahan ni Mayor Naji Gapangada ang pagtatanim ng 11,000 na punla ng niyog sa loob lamang ng 15 minuto. Sa 12 barangay ito, Albert at Darlene. Kasamang libu-libong volunteers mula sa mga estudyante, civic groups at kawani ng gobyerno. Ayon kay Mayor Gapangada, hindi lang gobyerno ang may responsibilidad sa pagtatanim ng niyog. Dahil maragarin niya ang partisipasyon ng community. Ang record attempt na ito ay bahagi ng 3 taong programa upang maibalik ang San Pablo bilang pangunahing producer ng niyog sa bansa. Congratulations. Congratulations. Sana isa pa ito sa matutukan na naman, Darlene, yung presyo ng kopra. Oo. Tsaka Na yun, halos na lang ipamigay na lang. talagang. Tsaka yun nga yung pagtatanib ng nyog, no, Doc Justin, kasi yung iba din talaga yan ang pangunahi kinabubuhay. Correct. Laman naman natin, ang daming pakinabang ng niyog. Correct. Oo, mula sa dahon. Dahon ng sa ano ba to? Yung palapa. Ano ba Tagalog nung palapa, Doc Justin? Yung parang laruan ng kabataan yan yes. Tsaka syempre yung trunk din ng puno ng nyog. Walis, ting-ting. Oo, correct. Diba? Noong unang panahon, wala pang mga gadgets. Ang laruan namin, relo-relo na galing sa dahon ng nyog. Niyog. Diba? Tapos yung mismong bunga, di ba? Sarap na ipang salad. Siyempre. Oo, ipanggata din yung mismong niya. Speaking of salad, nako, malapit na. Ay, oo nga, nabanggit mo nga, Doc
Doc Justin. May puto bongbong din na may niyog. Oo, yan. Ay, Tama. nako, sige. Ala, yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ingat tayo maulan. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. At mga ka-music, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay ko muna ang ating katanungan sa opinion ko ngayong araw po ng Lunes. Pabor ba kayo sa online shaming bilang paraan ng pagtawag ng pansin sa mga tiwali at korap na opisyal? At tama bang isama ang anak o kaanak ng mapang-abusong opisyal ng pamahalaan o kontraktor at mabuli sila sa kasalanan ng kanilang magulang na nagbigay sa kanila ng tinatamasang karangyaan sa buhay? Ayan mga kanyusik, mamaya himay-himayin natin ang ating topic ngayong araw po ng Lunes pagkatapos po ng ating balitaan. So ayan, antabayanan niyo po yan sa ating pagbabalik. At yan po mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, September 1, 2025. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.